Lubhang natutuwa po ako bilang endorser ng Sabali et al. Complaint na ganito ang kinalabasan ng hearings sa Committee on Justice. Probable cause was declared to have existed in both complaints. Probable cause. And tagumpay po ito na mga complainants, hindi lang po yung mga complainants, kundi ang taong bayan. Pinapakita po nito na umuusad ang proseso ng pagpapanagot. Malaking bagay po na unanimous ang desisyon ng committee insofar as both complaints are concerned. At ito nga ho, siguro naman makakabigay tayo ng mensahe kay VP Sara Duterte na hindi po siyempre nagugustuhan o nagustuhan ng komite na hindi siya nag-a-appear dito. Binigyan siya ng lahat na chances, opportunity para mag-appear sa mga hearings at para sagutin yung mga akusasyon against her. Ano po ginawa niya? No show. Inisnub niya po ang proceedings na ito. Hindi po siya pwedeng magreklamo na hindi siya binigyan ng chance. Kasi lahat ho ng pwedeng chance na ibigay sa kanya ay naibigay sa kanya. Kaya nga ho, hindi na inaprobahan yung mungkahi na wag na lang na kailangan ay bigyan pa, magkaroon pa ng another setting, one more setting para bigyan siya ng final chance. So nagpasya po ang komite na hindi na kailangan kasi sobra-sobra na yung pagbibigay sa kanya ng chance. So probable cause po, ito po ay one of the most crucial stages of the proceedings kasi hindi po ito uusad sa plenary kung wala yung ganitong desisyon na merong probable cause para umusad ang proseso ng impeachment, para ma-impeach siya sa House in plenary by at least 1/3 of the members of the House. Pag mangyari po yun, na i-approve na ang articles of impeachment ng at least 1/3 of the members of the House, ibig sabihin ay dadalhin na yung kaso, yung articles of impeachment sa Senado. At ibig sabihin, mai-impeach na siya. Na-impeach na siya kapag aprobahan na ng House in plenary by at least 1/3 of the members. Ma'am, ask ko lang po kasi may lumabas po na report na pinatawangan po ni Congressman Sandro or ni Majok Sandro Marcos ang mga House members para kumbinsihin sila na bumoto pabor sa impeachment to elevate it at the Senate. What's your reaction po doon sa report? What is that again? Na pinatawagan daw po ni Majority Leader Sandro Marcos yung mga lawmakers para mag-convince na iboto sa plenary yung impeachment, yung articles of impeachment para ma-elevate sa Senate in exchange for projects daw. Siyempre po, hindi ko po alam yan. Siyempre po, paano, I'm not in any position to confirm or deny that. Pero, yun na nga, ako ay miyembro ng komite. I am an ex-officio member of the committee. Wala naman pong tawag sa akin, majority leader. So, siguro mga kakahaka lang yan, siguro ay paninira lang yan, insulto rin po yun sa iba pa na mga bumoto in favor of the finding of probable cause. Kasi unanimous unanimous. Siyempre, maiinsulto po sila, magagalit po ang mga yan kung yan po ang pinapakalat na naman nila na balita. Pero sa tingin ko po, hindi po yan totoo. Ma'am, iba na po yung Senate leadership now compared with the impeachment case last year. Do you expect a different outcome na magpo-proceed next ever court? Well, we can only hope for that. We can hope for that na dapat forthwith. Kasi malinaw naman yan ang nakasaad sa konstitusyon. Kapag ma-transmit na yung articles of impeachment from the House, ay kailangan mag-proceed na to trial forthwith. Siguro naman nakikita natin sa Senate leadership na ngayon na they are very conscious, they are aware of that. At alam nila ang tunay na kahulugan ng salitang forthwith. Magtiwala po ba kayo makakuha kayo sa pagkakaroon sa plenary? Tiwala po ako. Tiwala po ako. If the proceedings before the committee are to be considered as gauge for that, tiwala po ako. Unanimous po Unanimous yung desisyon ng committee para doon sa dalawang complaints na merong pag unanimous sa committee ay madali-daling kunin na yung required number of votes. 1/3 is about 105 or 106. So naka 53 na po, at least sa committee level.
So, ilan na lang ang kulang? And of course, mas maganda kung the numbers would be above the 1/3. At least 1/3 and above 1/3. Mas maganda po yan. Ano yung pagkakataon mo lang, pwede rin pigilan ulit ng TRO sa Korte Suprema, bakit sa Senado? Sa ngayon po, walang TRO. And yun po ang inaasahan namin na hindi mag-i-issue ng TRO. Kasi ang Supreme Court, kailangan ho mag-exercise din ng judicial restraint. Siguro naman alam nila yung nangyayari dito sa committee na nakikita nila na nagtatrabaho ang committee, ginagampanan yung mandato ng committee as the sole, as the body which has this exclusive power to initiate cases of impeachment. Ma'am, sure po na po yung 53 signatures and we need another 53. Iba yung sinasabi ni Kongkulo na kaya nagtatawag daw po ang staff ni Madjo Sandro para mag-completo yung bilang po, yung 1/3 votes. Nasagot ko na po yun kanina. Siyempre, hindi ko po yan alam, pero I doubt kung totoo po yan. I doubt kung totoo. Insulto po yan dun sa lahat ng mga bumoto in favor of the existence of probable cause kung ganyan na naman ang kanilang mga pinapakala.